Maganda dito, lightweight siya, tsaka maliit lang. Madali nating isiksik dito sa camping bag natin, dito. Iipit mo lang siya dyan paikot. So, madali siyang dalin at madali ding itago kasi maliit lang. Sarap ng humiga. Ayun, oh. Ayan. Okay, welcome back sa ating channel. So tayo ay mag-unbox muna ulit ngayon. So ang ating i-unbox ay para sa camping or gamit para sa camping. Ito yung tinatawag nilang foldable cot o yung higaan sa camping o yung parang maliit na folding bed. Hindi naman folding bed. So para siyang bed na maliit na mababa. Pwede siyang gamitin sa loob ng tent or sa labas. So tingnan natin kung anong itsura niya. So ito lang. So ito lang ang laman niya sa loob. So, ito na yung ating foldable cot. Ayan. So, ito yung laman sa loob niyan. Ito yung pinaka mismong bed natin, yung hihigaan natin. So, ayan. Kung titignan nyo, kulay black yung binili natin na para hindi halatang madumi. So, meron tayong Oxford fabric. So, meron siyang 300D high density. So, ang haba niya ay 190. So, saktong-sakto lang doon sa laki ng haba din ng tent natin. So, ibig sabihin, pwede siya sa loob. 70 cm yung, ano niya, yung lapad niya. So, convert nyo na lang sa feet kung hindi siya ma-visualize. So, ito yung brand niya. Shine Crave. So, ito yung logo niya. So, marami naman nagbebenta nito ng iba-ibang brand. Pero, ito yung pinakamura. So, nabili natin siya ng 2,200 ata. Naka-sale. Sale siya ng 400 pesos ata. So, 2,200. Meron ka na ganitong klaseng bed o foldable cot. So, tignan pa natin ibang kasama sa loob. Ayun, meron pang kasamang bulsa. Kung titignan nyo, may kasama siyang bulsa dito. Pwede nyo lagay yung phone nyo. Mamaya papakita ko. I-assemble natin siya mamaya. Okay, next naman. Ito yung mga paa niya. Yan. So, ang binili natin, meron tayong 5 na support o meron tayong biniling 5 na paa niya. Kasi yung ibang binibenta, merong 3 lang eh. So, mamaya papakita ko ano magiging itsura niya kung bakit mas gusto kong bilhin yung 5 paa. Yung meron siyang 5 frame o 5 paa na kinakabit sa pinaka-bed. So, ito lang yung kasama niya. Ito yung mga nasa loob. So, sumunod naman, frame mismo ng pinaka-bed natin. So, yun lang. Yun lang kasama. So, yan. Ito yung susunod. Pole natin. Ito yung kinakabit mong mahaba sa bed para maging frame siya nung mismong cloth o cot. Okay. So, ito na siya. So, ito ay 775 hard aluminum alloy. So, yun ang sinabi nila. So, bagong ano na raw to. Bagong tawag. Ibig sabihin, mas matibay na daw siya ngayon. Compare dun sa iba. 775 aviation grade. So, yung dati nito, yun yung mga 61 aluminum pole. So, syempre, pag sinabing mas maganda na, ibig sabihin mas matibay. So, makapal. At saka magaang. Yun ang importante. So, meron siyang kasamang dalawa. So, ito yung magsilbing frame nung cot natin, yung pinaka-bed natin na maliit. Ayan. So, tabi muna natin dyan. Mamaya bubuuin natin, no? So, yun, meron dalawa. Next is yung paa niya. Magiging stand ng ating cot bed. Ayan. So, meron siyang 5. 5 ang ating kinuha. Ayan. So, ayan. Ito yung isa. So, ganun din. Aluminum din siya na 775 pole. Ngayon, kung titignan nyo, meron siyang 5 kasama. So, madali lang i-assemble dahil may tali siyang kasama sa loob. Oh. So, matibay. Parang sa mga tent din. Para hindi maghiwalay-hiwalay. Ayan. Kung papansinin nyo. Yan, kakabit nyo lang ng ganyan. Yan. So, ito rin, ganun din. Kakabit nyo lang din ng pagganyan. Yan. So, ito yung magiging itsura niya. Kung mga nagbebenta ng gantong klase din, mas mahaba siya. So, meron siyang nilalagay na extension dito. Para mas tumangkad pa siya. Pero ito, mas pinili natin mas mababa lang. Hindi naman natin kailangan ng mataas na klase ng ganito. Kasi nasa loob siya ng tent. So, ang importante sa akin, matibay. So, i-assemble muna natin. Tingnan natin kung ano magiging itsura nito. So, let's go. Maganda dito, lightweight siya, tsaka maliit lang. Madali nating isiksik dito sa pinaka-camping bag natin, dito. Iipit mo lang siya dyan paikot. So, madali siyang dalin at madali ding itago kasi maliit lang. Kunin muna natin yung pinaka-pole mismo, yung mahaba. Hanapin nyo yung butas. Ayan, dito may butas yan.
Kung papansin niyo dito may butas. Dito sa kabilang dulo walang butas yan. So dito natin isusuksok yung pinaka-pole. Shoot na natin. Yan. Kung papansin niyo may mga butas dyan, no? Dito. Yan. Mamaya papakita ko anong gamit niyan. So wag niyo i-shoot dyan yung pinaka-pole. Kailangan lumusot siya doon hanggang sa dulo. Sige. Medyo mahaba kasi siya. So kailangan mahaba din yung pasensya niyo. Ayan. Okay. 1-0. So, parang yung pole din sa mga tent. Duduktong-duktong mo lang din yan. Tsaka mas makapal siya. Makapal ang ano niya ngayon. Makapal tong gantong klaseng aluminum. Sobrang kapal niya. Kasi nga, hihigaan mo siya. Tsaka, kailangan hindi siya magbe-bend katagalan. Kaya ganito kakapal. Pag na-shoot mo na yung kabilang dulo, ilak mo lang dito sa kabilang dito. Yan, yan. Hindi siya tumagos dito sa pinakabutas natin. So, meron ditong saradong part. Doon mo siya ilalak. Sa kabila din, ganon. So, next, kakabit naman natin yung kanyang paa. So, ang pagkabit nito ay pag ganito. Yan, pag ganyan. Ganyan siya. So, shoot mo siya dun sa butas na sinabi ko kanina. So, kung titignan nyo, merong butas dito. Yan, may butas. Shoot nyo lang yan. Yan, no? Yung pa-curve na yan, shoot nyo yan dito. Yan. Shoot muna natin sa baba. Kabila naman yan. So, unahin nyo yung dito sa kabila muna. Kasi itong medyo, parang ito ang medyo mas pinaka-challenging na part. So, shoot nyo ulit dito sa kabila muna, sa may butas. Pinakita ko kanina. Yan, pag na-shoot na dyan, ayan, pag na-shoot na siya dyan, kabilang side naman. Pero ito ang medyo may challenge. Dito sa kabilang side, kailangan nyo rin i-shoot. So, kailangan nyo siyang i-push. So, kailangan ng puwersa nito. Ito okay lang i-bend, mabibend, talagang nabibend to. Ayan, kailangan yung i-bend para mag-lock dito. Okay, so kailangan ito i-push. Yan, push. And then, hook. Ayun, kita nyo, nag-hook. Nag-hook na siya. So, ito naging itsura niya. Yan. So, madali na yan. Pag naumpisahan nyo nang gawin yung isang part, madali na yung mga sunod-sunod kasi pare-pareho lang din naman ang style. So, ganun din. Pagkabit nyo sa kabilang baba, diinan nyo lang to. Push. Yun. So, nakabit. Mas madali siya kung patagalin nyo siyang ikakabit. Yan. Finally, yung last. Yan. So, ito na siya. So, una, medyo nakakaduda kung talagang kaya ka. Sabi dun sa pinagbilan natin, hanggang 150 kilo. So, nasa 70 lang naman ako. So, depende yan. Pero yun, kaya naman hanggang 70 kilo, hanggang 80 pala, 80 kilos. Kita nyo, meron tayong 5 paa. So, para sa akin, mas mukhang matibay siya kasi support niya yung bawat dulo. Kita nyo? Isipin nyo na lang kung 3 lang yan. 1, 2, 3. Wala to. Parang nakakaduda. Baka biglang mag-bend to. Itong pinaka-mahabang to. So, magandang meron pa ditong isang support. Kaya mas pinili ko yung 5 support na paa compare dun sa mga nagbebentang 3 lang. Ewan ko, siguro mas matibay yun, pero para sa akin, mas okay yung ganito. Tsaka, mas safe. Lalo pag natutulog ka, baka biglang maputol eh. So, tignan natin kung kaya ako. Ayan. Wow. Wow. So, yan, napakalambot. So, ang maganda dito, yung haba niya, tsaka yung lapad niya. Compare dun sa ibang tinignan ko, medyo maiksi lang siya. Ng konti lang naman. Pero ito, medyo mas mahaba ng konti. So, kayang magagalaw-galaw. Sarap ng humiga. Ayun, no? Ayan. Sarap nga. So, okay. Napakasarap gamitin. Malambot. Mukha namang kakayanin ako. Sana tumagal lang. Mas tumagal pa siya. Ang maganda naman kasi dito, compared do sa huli kong paggamit kasi ng tent, meron akong napuntang camping na ang pinaka-platform niya maraming graba. So, naging problema ko kahit latagan ko ng malambot, medyo tumutusok pa rin yung mga bato. Mukhang ito na yung solusyon niya. Medyo na-elevated siya sa flooring natin ng konti. Overall, okay na okay siya kasi hindi na natin kailangang gumamit pa nung ating mat sa loob ng tent. So ito na lang, solve na tayo. Tsaka, hindi na masakit sa likod pag nakahiga. Kasi talaga namang, tignan nyo. Sarap. Lambot niya. Para kayong nasa, yun? Trampoline. Ayan. Yan ang magandang comparison pala nito. Alam niyo mga trampoline, yung tinatalon-talonan. Ganun yung feeling niya pag nakaupo ka at saka pag nakahiga. So, nag-shape sa katawan mo so hindi masakit.
Hindi tulad ng ginagamit kong mat. Okay naman yung mat, ilalatag mo lang, kaso ang problema nga pag pangit yung pinaka-landscape ng tinayuan mo ng tent, medyo masakit sa likod. Lalo pag may mga bato-bato. Tsaka syempre, pag may mga insekto, medyo nakakatakot. Ito, medyo safe tayo. Elevated ng konti. So, ito na yung magiging itsura niya. So, okay na okay. Solve na solve. Mukha namang matibay. So, papakita ko na lang sa inyo pag nag-camping ako. Mukhang magka-camping tayo ulit kasi masarap mag-camping ngayon ulit. Medyo maulan na, hindi na sobrang init. Isa sa pinakamagandang pagka-camp yung medyo maulan tsaka makakapag-ihaw-ihaw ka ng masarap. So, ito yung pinakalagayan niya. Tingnan, liit lang, oh. Kung i-compare niyo dito. Pwede ko siyang ilagay dito sa baba lang. Nakatali lang siya. Yun, tsaka okay na okay siyang ilagay dito. Ilagay kasi ano lang siya, 2 kilos. So, 2 kilos lang pinaka-total weight niya kasama na yung mga pole niya tsaka yung mga paa. Okay nang dagdag yon, at least meron kang maganda at tsaka masarap na higaan. So, comfy kang matulog at tsaka hindi ka nag-aalala kung merong mga insekto dyan na gumagapang-gapang. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video dyan. Goodbye and God bless. Ciao! See you sa camping! So yun, camping ulit!